Lahat naman siguro sa atin ay naranasan na magkagusto sa isang tao. Maaring nagustuhan mo siya dahil sa kung paano siya manamit. May itsura attractive, matalino, may sense of humor, matured, o kung ano pa mang katangian ng meron sa tao na yon na dahilan kung bakit mo siya nagustuhan. Pwede din sa similarities. Maaring magustuhan mo siya dahil nagtutugma kayo ng mga personal na interest or hilig sa mga bagay-bagay. Pero aminin na natin, yung mga bata pa tayo, karamihan naman sa atin na hindi pa alam kung ano ibig sabihin ng mga crush-crush na yan. Kasi nakatuon lang palagi sa paglalaro ang isip natin at hindi pa tayo masyadong aware sa mga bagay-bagay. At sa mga ganyang edad, maaaring wala pa tayong masasabing personal criteria para magkagusto sa isang tao. Oy, Beshi, may crush ako. Talaga? Sino naman? Si Gerald. Yan na kasi ako ng stick, oh. As a human being with a heart and a brain, ang magkaroon ng paghanga, attraction, or feeling sa isang tao ay isang natural part ng human experience. Meron ba kayong naging isang memorable experience sa pagkakaroon ng crush? How about ang first ever crush? High school ako nung unang nagkaroon ako ng crush. I was grade 7 at that time. Tawagin na lang natin siya sa pangalang PJ. Si PJ ay maganda at isang matalinong babae. Ang masabi ko naman tungkol sa kanyang personality, siya yung tipo ng babae na masabi mong extrovert na may pagkakalog. Isa siya sa mga standing students sa loob ng room namin noon. At syempre pa, mag-classmates kami. At aaminin ko na ako yung tipo ng tao na hindi masyado bumabase sa itsura, kundi dahil sa taong merong malawak na kaalaman or brainy person. Dahil para sa akin, ang utak ang pinaka-sexy na parte ng katawan. Naalala ko nga nun during our science subject, may pinapasagot yung teacher namin about sa isang uri ng lung disease. Tapos nung tinawag at sumagot siya, madali lang niyang nasabi yung sagot na Pneumotultromicroscopic silicovolcanoconiosis. Nang hindi pabulol yung pagbigkas. Na-impress ako nun syempre. Kasi pag sa akin, pabulol-bulol akong magbigkas nun dati. Sus, yung nga ka lang eh. Nagkaroon kami noon ng mga casual conversations lamang about sa mga group activities or the projects. Napapatanong siya sa akin minsan about sa ibang bagay, pero isang tanong, isang sagot lang yung conversation namin noon. May I ask the question? Ha? May I ask the question? Mukakakuan. Tatanungin ko lang naman sana kung magkano banana queue sa canteen. Hindi ko sinabi kung ano yung naramdaman ko sa kanya since at that time, hindi pa ako marunong kung paano ko i-express ang feelings ko sa isang tao. Inadmire ko siya nang hindi niya nalalaman hanggang umabot sa point na natapos na ang school year nang hindi ko sinabi yung tungkol sa naramdaman ko sa kanya. Siya yung naging inspiration ko noon sa pag-aaral nung year na yon dahil gusto kong maging katulad niya at gusto ko din makasabay sa kanya noon. Sinikreto ko ang feelings ko sa kanya hanggang sa maglaho ito. Since at that time, alam ko rin na meron na siyang gustong iba. Hanggang dumaan ng isang taon, naging mag-classmates ulit kami nung grade 9 at grade 10 sa last year ng junior high. Pero nung mga time na yon, ay masabi kong wala na akong katiting na porsyentong pagtingin sa kanya. Di na din kami nagkita noon kasi nung senior high na kami, ay lumipat na siya sa ibang school. Nagkaroon ulit ako ng panibagong crush nung other year ng high school days ko. At siya naman si Ana. Siya yung tipo ng babae na matalino, simple na may pagkamadaldal, masayahin at friendly. Kasali siya dati sa isang dance group nung high school. Siyempre pa, marunong siyang sumayaw. Nagkaroon ako ng paghanga sa kanya at sinabi ko with full confidence kung ano ang nararamdaman ko through text. Pero ang nangyari, na-reject niya ako that time kasi meron na daw siyang natitipuang iba at gusto niya lang na maging mag-best friends kami. Kaya after that ay naging mag-best friends nga kami at isinatabi ko na lang yung nararamdaman ko para sa kanya. And fast forward nung time na tumigil na ako sa pag-aalmer sa kanya, ay kalauna nagulat ako nung siya naman yung umamin sa akin na gusto niya daw ako. Hanggang sa unti-unti na ding na-develop yung feelings namin sa isa't isa at dun ko na din siya tinanong kung pwede ba akong manligaw. Actually sa mga ganyang edad, hindi pa talaga natin alam kung ano ang true essence ng panliligaw eh. Parang yung nangyari kasi sa amin. So, pwede na ba manligaw? Yes. So tayo na? Yes! Kaya sabihin na lang natin na sinigaw niya ako and we became partners.
At siya yung naging first girlfriend ko. Yung masabi mong typical na teenage love or ika nga nila, puppy love. We've been into a relationship for years, but then nag-break din kami sa huli. It was not sad, it was a great experience in my life. At thankful pa din ako kasi naging part siya ng aking teenage life. She's with someone else now and there's nothing to be bothered about. At aside from having a crush on someone, naranasan niyo din ba yung feeling na meron ding nagkagusto sa inyo? Ako kasi, personally, hindi ko naman makita yung sarili ko kung saan banda ako attractive. Kasi unang-una, hindi naman ako pogi based sa anong nakikita ko sa salamin. Kaso, hindi rin naman ako pangit. Kumbaga, average looking person lang ako. Gets niyo ba yung punto ko? Pero hindi ako insecure sa sarili ko kasi confident pa ako sa ganitong mukha. Kaya para sa akin, pogi ako. Pero uunahan ko na kayo. Hindi naman sa pagmamayabang. Nung high school ako pati nung pagtungtong ng college, meron din naman mga nagkakagusto sa akin. Meron umaamin personally, meron naman through messenger, at meron din naman yung pasimple pero mahalata mong nagpapapansin. But aside from those, meron akong isa sa mga nagkagusto sa akin nung college ako ang di ko malilimutan until now. Alam niyo ba kung bakit? Tawagin na lang natin siya sa pangalang Ma'am Sai. Pinekling version ng name niya. She's pretty, short, matalino, at tipo ng babae na tahimik lang. Pareho lang kami ng year level at magkaiba kami ng course sa school na yon. Secondary Education major in English ang course niya at Hospitality Management naman ako. Umamin siya sa akin na gusto niya ako. At hindi ko masabi sa sarili ko that time na gusto ko din siya noon even though I find her attractive. Kasi siguro sa kadahilan ng gusto ko pa rin siyang mas kilalanin noon. Kaya pumasok sa isip ko, nakikilalanin ko pa siya. Tuloy-tuloy ang naging conversation namin na umabot ng months. At doon ko napansin sa kanya na napaka-supportive niya sa lahat ng gusto ko sa buhay. Nagustuhan ko din kung paano siya maging decenteng tingnan from her appearance at mas nagustuhan ko din na siya yung tipo ng babae na hindi umiinom. Nung hindi umiinom, di na yung lalamunan nun. Hindi siya umiinom ng alcohol, hindi palalabas ng bahay at mas lalong hindi nagpa-party. Typical na babae na decente kung titignan sa panloob at panlabas. Sabi ko sa sarili ko noon, kung magkakagusto man ulit ako sa isang babae, hahanapin ko yung merong iilan sa mga katangiang nakikita ko sa sarili ko. At doon ko nakita yung sarili ko sa kanya. Ang pinaka nagustuhan ko talaga sa lahat ay kung paano kami halos magkasundo sa lahat ng bagay. Kaya naman, after months na nagdaan na palagi kami nag-uusap through messenger, ay nagsimula na ding ma-develop yung nararamdaman ko para sa kanya. Since ayaw ko naman isipin niya that time na ini-entertain ko lang siya para meron lang akong kausap araw-araw. At mas lalong ayaw ko ding isipin niya na pinaglalaroan ko lang ang feelings niya. Kaya doon ko na din napag-iisipang tanungin kung pwede ko ba siya ligawan. Nag-oo siya at sa ilang buwan na panliligaw ay mas lalo pa namin nakilala ang isa't isa. At hindi lang nagtagal, ay naibigkas rin niya sa kanyang bibig ang katagang, Oo. Sinasagot na kita. Kahit nga nung naging GF ko na siya, ay doon ko din napansin sa kanya na siya yung tipo ng babae na willing mag-effort para sa isang lalaki even in the simplest way. She fell first, but I fell harder. At oo, we're still in a relationship until now, loving and understanding each other despite the despites. Thank you sa panonood. Sana ay nagustuhan niyo tong upload ko. Huwag niyo na din kalimutang pindutin yung subscribe button sa channel ko for more videos. Nag-accept din ako ng any criticism para ma-apply ko sa mga future uploads ko. Para habang padami ang subscribers, paganda rin ng quality ng animations. Sorry din pala guys, almost 3 months or lagpas pa nga ata bago ako maka-upload ng bago. Nag-work din kasi ako as an animator sa iba eh. Kumbaga, ngayong month, halimbawa, pag natapos ko personal animation ko, sa next month naman ay sa ibang projects. Kaya, natataglan talaga ako bago maka-upload ng sa akin. Kaya, salamat pa din sa mga mahabang pasensya na nag-aantay. Kita-kita ulit sa sunod pang videos. Babush!